live kita ha sa Facebook page sa province. Sige. Let's start. Gov, good morning. Pwede Gov, makapangayo sa opening message mo for now and siguro kung pwede na ma-segue message natabo subong diri sa Coronadal with the untimely passing of the Honorable Mayor Eliordo Ojena. Mayong aga sa aton yung tanan, no? Magandang umaga sa ating lahat. Pagpasensyahan nyo na kung ngayon na ulit tayo nagkaroon ng press con dahil nga sa sobrang dami rin ng mga schedules doon sa national dahil sa mga issues doon sa national government. At the same time, yung mga pagbababa ng mga pundo ng national government papunta dito sa mga local government units. Kaya ka lang, habang andun ako, napabalita sa akin na yung pagkawala ng ating mayor sa City of Coronadal, although ngayon ay talagang nagdadalamhati tayo sa pagkawala ni Mayor Bibot, lalong-lalo na kami na mga kapartido niya. Dahil alam nyo naman, marami pa kami mga plano na pinagkakaisahan, lalong-lalo na sa mga programs and projects na meron tayo sa City of Coronadal. Hindi na kami nag-usap ulit at nabalitaan ko na lang na yun nga nangyari. Pero ganoon pa man, makakaasa ang City of Coronadal na kung ano man yung commitment natin sa city, ano man yung naipangako natin at yung mga serbisyo na dapat maipaparating sa City of Coronadal ay dapat nating maparating. Alam nyo naman na ang governance meron, ang lalawigan ng South Cotabato, ay hindi tumitingin ito ng political colors. Dahil anuman ang posisyon or anuman ang partido, political party ng different local government units, lahat naman ng mga kababayan natin dito sa lalawigan ng South Cotabato is part ng South Cotabato na dapat maparatingan rin ng tamang serbisyo at programa galing sa provincial government. Gov, in light sa utos din ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-implement ng energy saving measures dahil na nga rin sa giyera ngayon dun sa gitnang silangan, ano ho yung stand ho ng provincial government as to the instruction na kung pwede mag 4-day work week or other work arrangements on how to save energy dito sa atin sa probinsya ng South Cotabato, Gov? After press con natin ay magkakaroon tayo ng department heads meeting dito sa lalawigan at pag-uusapan natin kasi una pa hindi naman ito diesel or fuel driven yung kuryente natin, yung fuel natin hindi pa man ganun kataas, di ba? Compared sa nung way back 2017, 2018, halos ganito pa naman yung presyo. Pero ang issue kasi ngayon, hindi yung presyo ng fuel, yung supply na posibleng maubos, na kahit tag 200 pesos wala ka na mabili dahil walang pumapasok na supply. So pinag-aaralan rin ngayon ng national government kung paano tayo makapapasok pa ng fuel dito sa ating bansa. Ito naman ang tanging paraan marahil na magawa natin ito ng paraan na talagang ma-extend natin yung existing volume na meron ng fuel dito sa atin. Kahit paano, siguro sa pag-uusap namin, siguro mapag-usapan na rin siguro kung paano ito gawa ng paraan na hindi ma-hamper or hindi masisira ang delivery ng services natin while nagtitipid tayo. So kung magkakaroon man ng 4-day work, baka face-to-face, baka kailangan yung iba mag-online na gaya nung ginagawa natin ng mga previous situations na gaya ng COVID time or kung ano. Ginagagawa natin ang paraan yan at makikisa tayo sa direksyon ng national government. Sige, sa mga kapatid natin from the media. Good morning, Gov. Ayon from RMN Coronadal. Pwede dito sa... Ay, sorry. Para makita ni Gov ang kapugihan mo. Gov, na-mention mo kaina, Gov, nga before nagtaliwan si Mayor Ojena, may mga plano ka mo supposed to be nga hipagahimuon. Sa sili ba nga tinion, Gov, nakaistoryanin na kamo sa bagong alkalde sa pagpadayon sa itong mga projects supposed to be nga hipagahimuon? Hindi pa kami nag-usap ni Mayor Bing
Pero definitely mag-uusap talaga kami at pag-uusapan namin kung ano yung bagong direksyon niya sa City of Coronadal at kung paano mag-a-adjust ng provincial government sa bagong direksyon na isiset ng local chief executive ng City of Coronadal. Pero yung mga ongoing na tinatrabaho natin sa city gaya ng hospital, mag-ongoing na rin yung nasa proseso na eh. Second, yung LGSF na pinagkaisahan din natin na kailangan makuha ng City of Coronadal, malaki-laki rin natin, parang 202 million pesos, pumasok na rin yung SARO. Ibig sabihin, andyan na. So, yung mga commitment ni Congressman Dinan, pumasok naman, okay na yan. Ang atin na lang, kung ano pa yung gusto mangyari ng bagong upong mayor natin sa City of Coronadal, kailangan siguro magkakaroon ng alignment of direction para sa City of Coronadal. Gov, balikan ko lang itong sa ospital. Ato siya wala sa problema, Gov. Mapadayon ato, apisa ka nag-change kita sa alkalde sa city. Oo naman, ang process ongoing na, medyo na-delay lang tayo dahil nga sa plano. Nakiisa naman yung City of Coronadal sa yung mga kakulangan dati na comply naman natin. Complied naman at andun na bigyan na tayo ng permit to construct ng Department of Health. Ganon kasi kahirap magpatayo ng hospital. Kailangan mo talagang mag-secure pa ng permit to construct dahil pag-aaralan nila yung plano kung fitted ba na magiging isang hospital. So may mga areas na dapat pinapadagdag sila, ganito, ganyan. So okay na. So ongoing na ang process. Hopefully talaga magkakasimula na tayo ng construction. Pero mabilis yan. Kasi it's coming from a private sector, yung fund, hindi naman coming from the government. So mangyayari dyan, medyo mabilis yung proseso. Mabilis yung proseso niyan at tinitingnan natin na mako-construct natin as soon as possible. Gov, good morning. Angelica de la Cruz from Top Gun Radio. Gov, ang question ko lang, kahit isabong ginatubang ang krisis sa ilabi na sa gasolina, may hara ba sang subsidiya ang provincial government para sa mga pumulyo diri sa South Cotabato, ilabi na sa mga drivers? Sa tingin ko hindi pa ganun talaga ka-worst na situation, no? Kung pagdating sa presyo. Kasi ito naman yung presyo way back 2018. Maalala nyo, 2017, 2018, ganito yung presyo eh. At ganito yung presyo nung naging vice mayor ako ng Tupi, that was 2007-2008. Ang tinitingnan lang natin ngayon kung bakit talagang pinupush tayo na magtipid, hindi ang presyo, kundi ang volume, ang supply. Dahil sinirado yung daanan para makasupply galing doon sa Middle East ng fuel dito sa atin. So ibig sabihin, pag naubos yung stock meron tayo, kahit ang presyo is 200 pesos pa per liter, wala tayong mabili dahil walang supply. Doon ang tinitingnan natin ngayon at pinag-aaralan ng gobyerno. At pagdating naman sa mga tulong, andito naman talaga tayo, tinitingnan natin kung paano tayo mag-a-adjust talaga. Lahat ng anggulo ay pag-aaralan natin dahan-dahan, araw-araw may mga changes sa possible na gagawin natin para hindi ganun kabigat yung epekto sa ating mga kababayan dito sa ating lalawigan. Follow up ko na lang, Gov. How about sa coordination sa mga LGU para sa pagdagdag sang pasahe? Ng pamasahe? Local ordinance kasi yan. So kailangan mag-usap-usap muna yung sangguniang bayan para ma-amend yung ordinance. Kasi once na hindi ma-amend ang ordinance, any changes sa pagsisingil ng ating mga transport group, talagang pwede silang call-outan dahil naka-ordinance yan eh. Ang ginawa ko noon, nung ako vice mayor sa lalawigan, vice mayor sa Municipality of Tupi, gumawa ko ng ordinance na hindi ko na kailangan mag-amend. Ibig sabihin, pag umakyat ng 58 pesos yung gasolina, ito yung presyo ng pamasahe. Pag umakyat ng 64 pesos, ito yung pamasahe. Hindi ko lang alam kung inamed na ng bayan ng Tupi. Pero ganoon ang ginawa ko para mabilis na maka-react pagdating ng panahon na umakyat yung presyo ng gasolina. So sa tingin ko ngayon, walang ganung ordinance. Yung ibang mga munisipyo, kaya kinakailangan nilang i-amend yung ordinance na yun as soon as possible. Amending an ordinance, it will
take maybe 1 month kasi magkakaroon pa ng ipapublish pa yan, magkakaroon ng public hearing, sobrang daming pagdadaanan yan. Kung kaya sa tingin ko, sana mapabilisan nila para hindi naman maapektuhan yung ating mga transport group dito sa lalawigan. Sige, bago yung isa pang katanungan sa mga kasamahan natin na nanonood ngayon live sa Facebook page, kung may mga tanong kayo, i-scroll nyo lang dahil itatanong din natin mamaya kay Gov sa press con na ito. Sige, Nick, si Nico Solano. Yes po, Gov. Good morning, Nico Solano from Radyo Bida. Kakibat sang pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo ang pagsaka man sang presyo sang mga basic necessities. So, kamusta ang monitoring sang local price monitoring council naton diri sa South Cotabato kay hindi regulated abi sang LGU ining mga gasoline station same man sa mga basic necessities, Gov. Hindi ilang araw pa lang naman. Wala pa masyadong epekto. Pero tinitingnan, kaya magkakaroon tayo ng emergency meeting after the press con para pag-aaralan kung anong possible effect nito at kung paano natin ma-protectionan na talagang hindi magsamantala yung ating mga retailers, ano? Kasi kailangan talagang poproteksyonan talaga natin yung consumer. Kailangan, kaya panawagan ko sa ating mga kababayan nandito, kailangan natin magkaisa. Yung supplier, yung wholesaler, yung retailer, yung consumer, dapat tingnan natin dahil tayo mismo ay consumer. Lahat tayo dito ay consumer rin. Kailangan magkaisa, titingnan kung kinakailangan bang i-take advantage nila ito or kailangan talaga magagawa lang sa paraan na makakatulong rin sila sa pag-ikot ng ekonomiya dito sa ating lalawigan. Pero may sanction ba, Gov, ang LGU if ever nga may mga gasoline station nga naga-profiteering or overpricing? Meron kasing direktiba sa DOE, ano? Pero alam niyo naman, pwedeng mag-ano sa kanila, possible, DOE, BIR, or baka DTI, matanggalan sila ng lisensya. Meron mga ganon. Pero sa local government, wala masyado maliban sa business permit. Nasa local, nasa municipal level at city yan, hindi sa provincial government. Other issue, Gov, last week and hasta subong ginaistoryahan ining impeachment against kay VP Sara. Kag may mga stand ang aton nga mga congressman diri sa South Cotabato. Any comment regarding sa sinang issue? Para sa akin, wala pa namang impeachment nangyari. Magkaiba kasi yung nangyari last time na in-impeach talaga ng Kongreso kung kaya't nakarating na sa Senado. Ito kasi, tinitingnan lang kung may probable cause, may substance. Kung meron, saka palang ipapasok ito sa plenary at pag-uusapan ng buong congressman kung i-impeach ba talaga nila or hindi at isasubmit doon sa Senado. Sa ngayon, wala pang butuan ng impeachment. Ang butuan pa lang doon kung may substance. Ibig sabihin, meron bang pagdududa na itong ginawa niya ay impeachable, gano'n. So, pumasok pa lang. Nabutuhan pa lang na ipapasok sa Kongreso. Hindi ito butuhan ng impeachment. So, hintay pa tayo. Meron pong mga proseso na mga kasunod dyan. Sige, next question. Sir RJ Tiad of Good Vibes Radio. Gov, good morning. May mga intervention po tayo or plano na ginagawa dito sa probinsya para po doon sa mga tourist arrival natin na posibleng maapektuhan din sa posibleng presyo ng petrolyo po? Sa tingin ko naman maapektuhan yung mga, siyempre, simula na ito ng pagtitipid eh. So yung mga tourist na talagang gusto sana magpasyal-pasyal, posible magtitipid dyan. So kung magtitipid, posible na maapektuhan talaga yung number of tourists na pumapasok dito. Pero siyempre, kung pumasok sila dito, gusto sila hindi na sila maapektuhan dahil pumunta talaga sila dito para gumastos at talaga mag-enjoy. So ganoon pa man sa buhay ngayon, sa problema na hinaharap natin ngayon, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, panawagan ko sa mga turista dyan
Huwag kayo masyado magpapastress. Pumasyal kayo sa lalawigan ng South Cotabato at i-enjoy yung scenery meron kami dito. At i-enjoy yung mga tourist destinations meron kami dito para kahit papano naman mawawala yung stress ninyo sa mga nangyayari ngayon, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pumasyal kayo sa lalawigan ng South Cotabato. Another question ko po, Gov, kasi sure. Hello. Ayon sa DOE, Gov, nagpalabas sila na posible tataas yung petrolyo from the 17 pesos hanggang 23 pesos. So may plano po bang provincial government na mga tulong na ibibigay sa mga farmers natin, especially po doon sa mga nangangailangan sa may mga bangka sa lake, sa pangingisda, and of course sa farming po, when it comes sa petrolyo? Sa ngayon kasi hindi pa alarming yung presyo. Ulitin ko, ang alarming ngayon, yung supply. Sa ngayon, 20 pesos hindi pa umabot eh. Nasa ano pa lang tayo? Nasa 66 pa lang tayo from 50 plus. Mga 10 pesos. Okay. Yung 10 pesos per litro, pag i-divide mo yan sa napoproduce nila na economic activity meron sila, sintabo pa lang yan. So hindi pa masyado naka-apekto yan. Maapektuhan na lang yan kung wala na talagang supply. Yun ang pinag-aaralan natin ngayon. So, kaya sa mga kababayan ko, wag tayong masyadong maalarma. Kung may mga panawagan na kailangan tayo mag 4-day work, 4 days work in a week lang, or kung ano man yung maging mapagkasunduan mamaya, dahil parang sa tingin parang naalarma ito dahil basta taas, hindi. Talagang tinitinan lamang natin kung paano pwede natin magawa to extend doon sa volume na meron tayo ng supply. Pero ginagawa na ng paraan ngayon ng national government kung paano tayo mag-adjust at makakapag-deliver ng supplies dito. So, huwag tayong masyadong mabahala. Relax lang. Tingnan muna natin kung anong pwede natin magawa. Ang pinaka-importante lang naman dito sa atin, kung ano mang problema, hinaharap natin, ay magkaisa tayo. Walang imposible na hindi natin ito masusolusyonan. Tandaan ninyo, in every economic activity or in every supply na meron tayo, agricultural supply, products meron tayo, maraming factor na kung saan tayo pwede makakatipid pagdating doon sa cost to produce ng ating products. Possible. Tumaas yung gasolina, pero makatipid tayo sa ganitong anggulo, Pinag-aaralan natin yan. Pag-aaralan natin para kahit papano hindi masyadong apektado yung cost to produce a certain products dito sa ating lalawigan. Sige, Gov. Bago yung iba pa nating mga kasamahan na magtanong, may mga pumasok na tanong sa Facebook natin. Si Dan Antenor, kasabay kanina dung halos yung tanong ni Nico sa anong stand mo sa impeachment ni VP Sara, Gov. Alvin Superales, Gov, paano nimo ginapasiguro nga ang pondo sang gobyerno ang nagakadtugid sa mga programa nga kinahanglanon gid sang mga katawhan? Gov. Una, lahat naman ng programa at proyekto natin ay nanggagaling sa babae. Meron tayong town hall meetings. Pagkatapos ng town hall meetings, meron tayong Barangay Development Council na sila nagdi-discuss kung ano kailangan ng barangay. Sinasabit ito sa Municipal Development Council or City Development Council. Pinag-aaralan, pinapasa dito sa Provincial Development Council at yun ang binabudgetan natin. Wala tayong binabudgetan, lalo-lalo sa Annual Investment Program plan kung hindi magagaling sa Provincial Development Council na nagagaling sa mga town hall meetings doon sa barangay level. Then after nun, kung kukuha tayo ng pundo sa national, sinasabit natin ito sa Regional Development Council para masama sa National Expenditure Program ng national government. Yun yung presong ginagawa natin. Pero ang tanong, paano mo mapapasiguro na sa implementasyon, napupunta sa tama? Sa implementasyon, hindi ko inayaan na empleyado lamang ang tututok para matiyak na protektado yung pundo natin. Ang ginawa natin dito, maliban sa merong redundancy sa securing ng funds meron tayo sa provincial government, involve natin yung private sector.
Sa government, meron tayong quality control department na section ng provincial engineering. Meron pa tayong tinatawag na inspectorate section, division under sa provincial governor's office. Meron pa tayong nagmo-monitor sa PDC. At ang pinaka-importante, meron tayong provincial project monitoring team composed of private sector. At although meron tayong government employees na andyan, pero headed or ang chairman nito ay galing talaga sa private sector na nagmo-monitor ng ating mga proyekto. So ngayon, kung meron mga substandard, pwede natin sisihin yung private sector. Kayo nagmo-monitor yan, hindi lang kami. Ganun ang ginawa natin to make sure na talagang protektado yung pera meron na ating mga kababayan. Paano naman, Gob, yung mga private sector, equipped ba yan sila? Ang ginawa natin, we are the only province in the entire Philippines and even in other countries. Kasi nagre-represent ako talagang ini-encourage ko ang other countries na sumunod dito sa ginawa natin. Sa probinsya ng South Cotabato, gumawa tayo ng CSO Academy. Ito yung CSO Academy, parang school ito. Paralan na kung saan yung mga CSO representatives or representatives from different organizations, ma-religious sector man yan or kung anong sector, pwede sila mag-enroll doon at ititrain natin sila lahat sa proseso ng gobyerno para pagdating ng panahon na sila yung magre-represent ng certain CSO, automatically equipped sila at alam nila yung ginagawa nila. Sa ngayon, mas marami pang alam yung mga CSOs representatives natin compared doon minsan niya sa mga representative ng different government agency or local government. So kaya dahil na-equip sila, dahil dumaan sila sa CSO Academy. So ganyan namin pinoproteksyonan yung pera mismo ng taong bayan. Dahil yung pera ng gobyerno ay pera ng taong bayan. Gob, kamakailan lang, dumalo kayo, isa kayo sa panelist doon sa pulong-pulong ng Liga ng mga Lungsod dito sa atin sa Pilipinas. Ano po yung na-share ninyo doon? Anong napag-usapan ninyo doon na pwede mong maibahagi sa ating mga kababayan? Liga ng mga munisipyo ng Pilipinas. Nandun yung mga municipal mayors natin sinasabi ko lang sa kanila na sa South Cotabato, gumawa tayo ng isang model result ng isang federal form of government na kung saan nananawagan tayo na dapat magawa ng paraan at magkaisang lahat ng local chief executives sa buong Pilipinas na dapat magkaisa para pagtulungan na may decentralize na ang highly centralized government. So sa ngayon, ang kagandahan ngayon, sinimulan na ng ating mahal na Pangulo na dinicentralize na yung funds kaya't marami tayong local government support fund. Pero darating ang panahon, kailangan talaga hindi lang ang funds ang ma-decentralize, kundi yung gobyerno mismo ang ma-decentralize natin para matiyak natin na yung pera ng taong bayan ay talagang protektado dahil sa mga measures na ginagawa natin sa local government units. Sige, magtatanong, Al? Good morning, Gob. Gob, if ever nga ang provincial government mag-a-adapt for the work for energy conservation, do you think may ara ba nga sang gamay nga epekto sa pag-deliver sa mga basic services as well as especially ang mga medical assistance, burial assistance, Go? Hindi naman kasi yung mga functions na yan, kung kinakailangan niya, merong weekend, nagtatrabaho yan sila. So hindi sila kasali. So yung mga offices lang marahil na hindi naman talaga kailangan na yung mga emergency na in-access ng ating mga taong bayan, pwede naman sila mag-offsite. Ibig sabihin, pwede naman sila doon sa bahay, magko-connect lang, magkakaroon ng mga meetings. Baka babaguhin namin yung mga meetings, ita-transfer namin sa Friday para yung Monday talagang trabaho talaga hanggang Thursday. Then Friday meeting, para kahit paano, parang wala na nangyari. Kaya so mapapansin niyo every Monday, halos wala masyadong trabaho sa mga different departments dahil nga puro meetings, setting of direction for that week.
So ngayon, babagawin namin yung meeting doon na sa Friday marahil para kahit papano online lang, hindi naman maapektuhan yung services meron tayo. Pag-aaralan at gagawa ko ng paraan yan na talagang hindi apektado yung operations meron tayo. At yan yung rason kung bakit kinakailangan ko talagang umuwi ngayong araw. Gov, dagdag na tanong po. If ever, Gov, nga magkita kayo ng bagong mayor ng Corodal, the person of Mambing Pabi Arakel, ano ba yung possible na pag-uusapan nyo sa alignment ng city government at provincial government for the good of the people of Corodal at South Cotabato? Sa tingin ko, wala naman kami pag-usapang personal. Dahil hindi naman kami available pa rin ng dalawa. So siguro yung pag-uusapan namin more on governance na lang marahil. At kung paano makakatulong, magkakaroon ng alignment Yes, yung city of Coronadal at yung provincial government. Bakit yung kayo mag-uusap? Alright, next question. Ramos Alba, Brigada. Gov, mayong aga, Alex Ramos ang brigada. Balita ko, babalitan na pangalan ng Coronadal City. From Coronadal City to Brigada City. Ang Vice Mayor kag Mayor. Mayor, Vice Mayor, tsaka konsihal, puro brigada. Gov, no, may ara sang banta sa supply sang aton nga gasolina. May ara ba kita sang proposal or plano para sa online class sa mga estudyante or dar, no, diri sa South Cotabato? Hindi ko talaga ano tawag doon? Nagtataka talaga ako kung bakit sa ngayon sobrang laki ng issue. Yung presyo na ito yung presyo nung vice mayor ako, that was 2008, 2009. Maalala ko yun bakit ganito yung presyo ng gasolina dahil gumawa ko ng dynamic ordinance. Yung ordinance na hindi fix, yung collection, kaya hindi ko talaga makakalimutan yan. Bumaba, tumaas, pero sa ngayon, hindi pa issue ang taas nito. Hindi pa talaga makapekto. So kung ang sa estudyante, kung ang isang tricycle operator, isang driver, sa isang biyahe, kung dati may kita siya na 3 pesos, baka ngayon ang kikitain niya is 2 pesos and 75 centavos na lang. Ganun lang kaliit yung effect. Kaya't hindi natin kailangan isakripisyo yung matutunan ng mga estudyante natin. Alam mo ba na merong exam na kinandak, international, na yung literacy ng ating mga estudyante ng first year, parang grade 2. Kaya nung discussion yan kahapon doon sa LMP meeting, sinabi ko, no, hindi sa South Cotabato. Kasi sa South Cotabato, pumasok kami sa top 10 sa literacy rate sa bansa. Napakaganda ng literacy rate ng South Cotabato. Sabi niya, bakit man, Gob? Hindi kami basta-basta na suspend ng klase. Hindi kami basta-basta nag-modular na nag-online class lang eh. Kung kaya't yung mga estudyante namin, kung ano yung curriculum at number of days ay na-maximize talaga. Kung kaya't gumanda yung literacy rate ng South Cotabato maliban sa free education dito sa ating lalawigan. Kung kaya't sa tingin ko, mas priority ko pa rin na gaganda yung quality education na matatanggap ng ating estudyante. Dahil sa sobrang ganda marahil, baka sila pa makapagbigay ng solusyon na masolusyonan yung problema ng ating bansa sa pagdating ng panahon. Vice dugang ko nga pamangkot. Sa tudok kay na pamangkot ko ni kahapon kay Vice Gov regarding sa child marriage kay sa Tibuli may ara to sang na-rescue nga isa ka minor sang MSWDO. Ano ang stand mo sinigov bilang amay sang probinsya? No kay may tradisyon kita sang SP kag may ara kita sang ginasunod nga layi. Ako talaga nagpapasalamat ako diyan sa child marriage, masabi mo.
Kasi kung hindi nangyari yan, hindi sana ako gobernador dito. Kasi yung lula ko, 11 years old lang nung pinakasalan ng lolo ko eh. Ibig sabihin, iwasan talaga dapat natin yan. Joke lang yung akin ha. Baka isa isip, isa pusot ninyo. Hindi, yung kailangan, meron kasi tayong ordinance, lalong-lalo na sa mga IPs natin. Gumawa na sila ng ordinance na iniiwasan ito. Kasi kung titingnan nyo, dati kasi, sabihin nila, wala naman tayong future dyan. Dahil nga hindi naman natin kaya paralin yung anak natin, ipaasawa mo na lang yan. Okay lang noon. Pero ngayon kasi, ginagawa natin ng paraan sa lalawigan ng South Cotabato na magkaroon talaga ng free education hanggang college na pwedeng maka-access kahit mahirap. So yung opportunity sa mga bata na makapagtapos ng kolehiyo at mabago yung buhay ay tinanggalan mo nang dahil pinakasal mo na maaga. At nakasabay nito, yung ordinance na ginawa ng mga IPMR natin, mga IP mandatory representatives natin, sila na mismo nag-sponsor na talagang binabawalan na rin nila yung ina-arrange na lang na pag-aasawa at kahit minor de edad pa ay pinapakasadla dahil naayon daw sa customary laws nila or yung customary na meron sila. Gov, question from our Facebook page. Do you think, Gov, practical nga mag-lesson na gamit sang patrol car ang mga kapulisan naton sa pagpatrol lalo na ang aton sining HPG tungod man sa pagtipid sang gasolina, suno pa bisikleta ang ginatanaw nga alternative mode sa pagpatrol? Kung bisikleta ka nakamotor ang karnaper, yawan sila lagas eh. Pamalason sila kalagas. May ara kita sa ginatawag na positioning. Hindi kasi alam nila kung paano natin in-arrange yung police visibility na instead na sobrang daming umiikot, may umiikot nga lang pero iilan niya kasi nakat na yan dahil meron tayong nailagay na ng mga areas kung saan lang sila dapat visible. So it's a police matter na talagang pinag-aaralan natin na kung paano, kahit paano, pag merong krimen, ay talagang makareact agad tayo at magawa agad ng paraan na ma-address natin yung problema at masolusyonan. Pero ang ibig sabihin nito, in place pa naman, hindi pa naman ganun kalaki yung expenses or yung fuel consumption ng ating mga kapulisan at naayon pa naman doon sa budget or allocations meron sila. Minsan nga isang taon din lang naubos eh. Additional question, Ayan Lozare of RMN. Gov, balikan ko lang tong sa 4 days in a week na duty. Hindi ba, Gov, maapektuhan ang duty ang income sa mga GOs naton if ever nga mag 4 days na lang ang duty nila? Pag-aaralan namin mamaya at after ng press con, magkakaroon pa ng meeting ng mga department heads kung paano natin magawa ng paraan. Pero dati kasi hindi naman apektado kasi mag-duty pa naman sila eh. Hindi nga lang face to face. Kung talaga ma-agreehan mamaya yung 4-day week work natin. Pero pag hindi, tuloy pa rin yung ganitong sistema. Kasi pag walang trabaho sa Friday dahil nasa bahay, pupunta rin sila dito dahil mapipikil ball pagkahapon, nagagabi dyan. So, ganoon po man din. Pag-aaralan natin kung ano yung mas magandang gawin natin para matiyak na talagang ma-address yung problema na inarap natin ngayon. Huwag magalala kasi gagawa ko talaga ng paraan niya ngayong araw. Hindi matatapos yung araw na ito na hindi ko magagawa ng solusyon lahat ng problema na yan. Gov, question ko lang po regarding sa kay Mayor Arakel kasi si past Mayor Ojena is a member of Partido Federal ng Pilipinas. So ngayon pinalitan siya ni Mayor Arakel which is before is independent, ayaw niya pumasok sa partido. Kasi nagpa-practice as a broadcaster. So kahapon nag-sign off na siya bilang broadcaster. Open pa rin po ba ang Partido Federal na hikayatin si Mayor Arakel na sumanib sa inyong partido? Hindi kami naghihikayat eh. As party president, hindi lamang sa lokal kundi sa national level, hindi kami basta-basta naghihikayat dahil nga sa meron kaming principles na sinusunod. Si Mayor Arakel, nakinig yan siya nung nag-orient ako ng mga taga-Cotabato na papasok sa partido. Nagkataon na bumisita siya sa bahay, nakinig na rin siya. Alam niya kung anong principles meron kami. Alam niya kung anong may paninindigan meron kami.
At alam niya kung paano at reason kung bakit nabuo yung Partido Federal at kung ano yung ultimate goal na meron ng partido. Alam na alam niya yan. Kung sa tingin niya, fitted siya para doon, kung ikukonsidera niya, nasa kanya yan, magkakaroon lamang ng application, mag-apply siya, i-assess natin, titingnan natin. Wala naman ako naman, no political, palagi akong sinasabi, no political boundaries. Ibig sabihin, yung hindi lang sa serbisyo, kundi sa considerations ng mga bagay-bagay at ng mga tao na kayang maniwala sa principles meron tayo, open naman yung partido natin. Pero yung pag-iikayat na, sumama ka na, medyo malabo yan sa prinsipyo meron kami. Dahil kailangan talaga, pag pumasok yung isang tao sa partido, isa puso't isip niya yung principles na meron kami. At yung principles na meron ng partido, yan ay binago ko lahat ng yan nung nag-assume ako ng posisyon bilang presidente ng partidong ito na naaayon doon sa direksyon natin at sa governance meron tayo simula nung mayor ako hanggang naging gobernador. So yun yung sinusunod natin ng mga principles ng partido. Follow up ko lang, Gov, for clarification lang din ng Coronadaleños, hindi po ba maapektuhan yung suporta ng partido sa city government under the administration of Arakel? Hindi dapat. Kasi alam nyo naman, yung pangangailangan ng Coronadaleños, yung needs meron ng constituents natin, infinite yan. Walang katapusan yan. Yung serbisyo ng gobyerno, merong limitations. Ang ibig kong sabihin, ubusin man natin lahat ngayon, hindi pa rin natin ma-address ang lahat ng pangailangan ng taong bayan dyan. Bakit mo pipigilan na magre-release kahit paano mabawasan man lang yung pangailangan ng taong bayan? Mayor siya ng City of Coronadal. Gobernador ako ng South Cotabato, yung constituents sa City of Coronadal, constituents ko rin, na nangangailangan rin ng suporta ng provincial government. So anuman ang posisyon, anuman ang partido mo, kailangan mo talaga magserbisyo. Pero tandaan ninyo, kung alam lamang ng taong bayan kung anong principles meron ng partido, tiyak ko, hindi mo na itatanong yan dahil alam mo na kailangan talaga magdi-deliver tayo ng services meron tayo. So ulitin ko lang, para sa kalaman ng lahat, yung principles meron tayo, 5 man lang ito sa partido. Una, TSM, kami naniniwala sa Diyos at naniniwala kami na talagang merong Diyos. TSM. Pangalawa, humanism. Nirespeto namin ang human dignidad, yung dignidad ng bawat tao dito. So, direct democracy, patriotic federalism, and enlightened socialism. Ito yung pinanindigan namin na sa tingin ko talagang makakatulong sa ating mga constituents at sa ating lalawigan regardless of political colors doon sa ating mga kasama sa pagsiservisyo dito sa ating lalawigan. Sige, next, Nico. Follow up, Gov, regarding sa gin-point out ni Vice Governor Pingoy kahapon sa flag raising ceremony sa Monday Convocation Program. May kangtanan sa paggamit sang cellphone sa mga empleyado during working hours. Ano ang mahambal mo, Gov? Kay makaapekto daw sa performance ng aton yung operation. Yung pagtanong mo, yun yung paggamit ko ng cellphone Kung ano man ang sinabi nating Vice Governor, may mga paniniwala siya na dapat i-implement para kahit paano makakatulong sa serbisyo meron tayo. Pinapaiwas niya na siguro na kahit paano pinapaiwas niya na siguro para kahit paano gaganda talaga yung delivery ng services natin. Ako naman, the next time na hawakan yung cellphone ninyo, please follow, like, and share lang. Hindi, okay lang yan. Nasa comment section. Sige. Sige. Sige, Gov. Dagdag pa natin na tanong, Gov, ano? Kasi last week lang, Gov, nagpalabas ng reaction niya si PBBM tungkol sa reklamong dumating sa kanya. Maraming reklamo daw na napakahaba ng program ng mga distribution or services pag may mga programs dahil daw sa presence ng mga politiko.
Kaya ang rekomendasyon niya, ipagbawal, dapat walang political figure sa mga turnover natin or sa mga ano. Anong reaction mo dito, Gov? Di ba hindi ko naman ugaling nagtuturnover ng mga projects. Siguro dahil wala akong panahon at alam ko naman na alam ng tao kung saan galing yung pera, na galing man talaga sa taong bayan at alam naman nila na proyekto ng gobyerno ay talagang galing rin sa pangailangan ng taong bayan sa pamamagitan ng mga town hall meetings backyard. Minsan nga lang, meron na talagang presensya para i-encourage yung mga tao na ito yung proyekto na ito, ay kailangan alagaan natin, ganito, ganyan. Pero sa akin naman kahit pa paano, ay sana nga lang, yung mga politiko, wag na masyadong mataas pa yung program. Yung minsan kasi napapahintay pa na matagal. So, yun lang naman ang akin. Pero sa tingin ko, kung ano man yung instruction ng ating mahal na Pangulo, sa tingin ko, nararapat at naayon yun sa kung ano ang makakabuti sa ating taong bayan. Gov, tanong sa social media, Ralph Buwan, sa kadamo sang responsibilidad ninyo bilang gobernador, ano ba ang nagahatag sa imo sang kusog kag inspirasyon adlaw-adlaw? Simple lang naman. Pagising na umaga, kailangan ka lang naman magdasal, kailangan magpasalamat, hingi ka ng direksyon sa Panginoon. Ibig sabihin, direksyon talaga sa Panginoon. Pangalawa, kailangan maging physically fit ka. Kaya araw-araw, umaga pa lang, tumatakbo na ako para kahit paano, physically fit, spiritually fit, at the same time, talagang makaka-deliver ka na nag-i-enjoy ka sa trabaho mo. Ang pinaka-importante lang naman kasi mag-i-enjoy ka eh. At kung araw-araw, pagising mo, talagang parang pinasalamatan mo na another day na naman ito, salamat Lord. Tapos, physical. So, medyo nabuhay lahat ng mga kaugatan mo dyan. Pangatlo, talagang happy ka sa gagawin mo sa buong araw. Then, the following day, gano'n na naman. So, kasarap talaga yung pakiramdam. Pag ito yung routine, meron ka. So, gano'n lang naman. Ako, sa tingin ko, hindi naman ako nasustress sa pagsiservisyo. Hindi lamang sa ating lalawigan kasi minsan, in-invite ako sa other provinces to discuss also our model governance dito sa lalawigan na kung pwede, ma-implement at ma-execute nila sa iba't ibang mga probinsya, syudad at munisipyo. Gov, good morning po. Krista Del Yomos from 107.3 Radyo Latigo FM, Coronadal. So sa panahon po natin ngayon, Gov, pagbabago ng teknolohiya, paano po natin hinahanda ang mga estudyante ng South Cotabato para sa mga future jobs? Hindi, alam mo ba na South Cotabato minsan nagkukumpit tayo sa national level pagdating sa mga robotics, mga AI, hindi, preparado sila. Yung curriculum meron tayo. Yung curriculum naman tayo, standard naman sa buo ang kagandahan na naman, kung anong access nila sa mga highly urbanized city, may mga access na rin tayo dito yung mga kabataan natin. Unlike before, na talaga kung anong andun, pagdating mo dito talagang malayo. Ngayon, hindi. Parehas na lahat. Pantay-pantay na lahat because of the IT infrastructure na talagang well-distributed sa buong bansa. So, ganun lang naman talaga pinaka-importante. Sa tingin ko, preparado naman yung mga kabataan natin. Ang pinaka-importante lang, sabi ko nga, kailangan gamitin ito sa tama at maayos na paggamit ang teknolohiya para naman kahit papano, hindi naman maapektuhan yung personality mismo na ating mga kabataan sa pagdadala ng ating gobyerno pagdating ng panahon, pagdadala ng komunidad meron tayo pagdating ng panahon. Sige, may mga katanungan pa ba sa mga kasama natin sa media? Wala na? Sige, doon na ho tayo, Gov, sa bagong portion natin, Fast Talk. Parang mas nahirapan kang Sige, go. First question, Fast Talk. Mas nakakapagod kalaban sa politika o sariling limitasyon? Sariling limitasyon. Kasi gusto ko naman talagang kahit pa paano mag-spread ng wings. Pero kahit pa paano, politika kasi okay lang yan. Enjoy lang. Mas madalas marinig, salamat po o Governor, reklamo lang? Salamat o reklamo. Mas maganda yung reklamo kahit pa paano ma-address natin yung mga problemang kanilang nireklamo. Yung pasalamat kasi, standard naman yan Mas mahirap pasayahin, tao o sarili nyo? Tao, syempre. Sarili ko, araw-araw masaya ko In love lang, in love. In love lang. Sana all. Kung ang leadership nyo ay isang pagkain, ano ito at bakit?
Hindi, vegan ako eh. Kaya, any vegetables, repolyo daw, sabi nila. Basta, laswa. Governor, alarm clock o tawag ng mga tao o politiko? Alin ang mas maagang gumigising sa inyo? Alarm clock Nabigla o ko daw sa anong pagkain eh. Kailangan gulay. Kasi gulay nagpapalakas palagi yan. Nagpapalakas ng iba't nagpapalakas rin. Ano yan? Gov, alarm clock o tawag ng mga tao o mga politiko? Alin ang mas maagang gumigising sa inyo? Tawag ng mga tao, syempre 3 o'clock pa lang may tumatawag. Last question, Gov. Mas mataas na posisyon, yes or no? Sa taas na posisyon, yes. Sa taas o sa baba? Sa taas, siyempre. Sige, Gov. Ano Message. posisyon ba? Posisyon sa taas. Mas Top or mas bottom? okay kaysa baba. Alam na alam nyo ha, kayo ha. Kayo ha. Gov, message mo na lang sa mga kababayan natin. Sa mga kababayan natin sa lalawigan ng South Cotabato, huwag tayong masyadong mabahala. Dahil pag nababahala tayo, mas lalo lamang tayo magkakaproblema at hindi tayo makaka-set ng tamang direksyon. Ako sinasabi ko sa inyo na sa pagkakaisa meron tayo, wala talagang imposible. Kaya't sa mga kababayan ko dito sa ating lalawigan, palagi kong sinasabi sa inyo, anumang pagsubok ating hinaharap, pag tayo ay patuloy na nagkakaisa, walang problema hindi kaya nating solusyonan. Kaya't patuloy yung pagkakaisa para sa tama at maayos na serbisyo para ang South Cotabato, pwede natin ipagsigawan, angat ka sa lahat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat at doon nagtapos ang ating live na